Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Pagpalang umaga mga kapatid, ako po si Pastor Bill Maguerero ng CRC Makati. Samahan ninyo kaming muli sa programang ito, Tinapay mula sa langit, ang ating pang-araw-araw na devotion mula sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay pagpapatuloy natin ang ating pagbubulay-bulayan sa aklat ng Leviticus. Bago ang lahat, samahan ninyo muna ako sa maikling panalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat muli sa iyo dahil napapahayag namin ang iyong dakilang salita sa mga nakikinig o sumusubaybay sa programang ito. Naway banal na Espiritu, lagi niyo kaming pangunahan at maunawaan namin ang naisin mong iparating sa umagang ito. Kayo po ang mapuri, maitias at mapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong umaga, ipagpatuloy natin muli ang aklat ng Leviticus sa Kabanata 11, 26 to 31 at ang title, Laws to Ensure Separation from Pagan Practices. 26, huwag kayong kakain ng anumang karneng may dugo. Huwag kayong manghuhula o mangkukulam. Huwag kayong pagugupit ng pabilog at huwag magpapaahit o magpapaputol ng balbas. 28, huwag kayong maghihiwa sa katawan dahil sa isang namatay ni maglalagay ng tattoo. Ako si Yahweh. 29, huwag ninyong itutulak ang inyong mga anak na babae sa pagbebenta ng panandaliang aliw sa templo, sapagkat iyon ang magiging dahilan ng paglaganap ng kahalayan sa buong lupain. Igalang ninyo ang araw ng pamamahinga at ang aking santuaryo. Ako si Yahweh. At 31, huwag kayong sasangguni sa mga kumakausap, sa mga espiritu ng mga namatay o sa mga manghuhula. Kayo'y maituturing na marumi kapag sumangguni kayo sa kanila. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Muli, ang aklat ng Leviticus ay naglalaman ng mga tuntunin sa pagsamba at mga seremonyang pangreliyon sa Israel noon at ang tuntunin ng mga saserdote sa pagsasagawa nito. Ang pangunahing paksa ng aklat ay ang kabanalan ng Diyos at kung paano nararapat manambahan at mamuhay ang kanyang bayan para manatili ang kanilang kaugnayan sa banal na Diyos. At sa Kabanata 19, 26-31, mababasa natin ang mga ipinagbabawal ng Diyos na gawin natin tulad ng paghihiwa o pagbubutas ng katawan o bahagi ng katawan, paglalagay ng mga marka o tinatawag ngayon na tattoo at prostitution o pagbebenta ng panandaliang aliw ng mga babae sa mga kalalakihan. Ang mga ito ay pinagbabawal na ng Diyos hanggang ngayon. Ngunit sa modernong kaisipan at maunlad na pamumuhay ng tao ngayon ay tila nalilimutan na ang mga nais ng Diyos na gawin natin sa ating mga katawan na ibinigay niya sa atin. Tayo na lamang ang nagdidesisyon kung ano ang gusto nating gawin sa katawang ibinigay ng Diyos sa atin. At sabi nga sa banal na kasulatan, dapat din natin malaman na ang ating mga katawan, maging ang ating mga kaluluwa ay tinubos na at pagmamay-ari na ng Diyos. At sinabi sa 1 Korinto 6:19 at 20, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkalooban ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan. 20, sapagkat binili na kayo ng isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang mapangaralan ang Diyos. Ano nga ba ang pagano? Sa pananaw nating mga Kristiyano, ang isang pagano ay isang taong gumagawa ng anumang seremonya
gawa o pagsasanay na pangrelihiyon, ngunit hindi sila kaanib o wala silang sinasamahang anumang relihiyon. Mga taong sumasamba sa maraming Diyos-Diyosan o pagsamba sa higit sa isang Diyos. Maituturing din na pagano ang isang taong walang relihiyon o nagpapakasasa sa makamundong kasiyahan at material na mga bagay. Isang tao na nagpapakalunod sa kasiyahan sexual at nakabase ang kasiyahan sa panlupang mga bagay, hindi sa isang Diyos. Ang isa pang tawag na mas moderno ay ang bagong paganismo, neo-paganism. Ito ay ang aktual na pareho sa sinaunang paganismo sa aspeto ng pagyakap sa Hedoism. Ano nga ba ang Hedoism? Ang pagkahangad sa pansariling kasiyahan sa pamamagitan ng sensualidad at pagsunod sa sariling layaw at paghahanap ng kasiyahan o sarap ng pakiramdam ayon sa pamantayang walang pakialam sa sinasabi ng iba. Ang mga paalala ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita ay nangangahulugan lamang na ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Patuloy tayong manalig, maniwala at magtiwala sa kanyang pinag-uutos at mga salita upang hindi tayo makagawa ng ikapapahamak natin. Always focus on our Lord and Savior Jesus Christ. Nasa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay tinubos tayo na nabili na tayo ng malaking halaga. At kung ang ating katawan ay pagmamay-ari na ng Diyos, kailangan nating sigurihin na mayroon tayong malino na pahintulot mula sa Kanya bago natin ito lagyan ng mga tato o hiwain. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, minsan pa maraming salamat sa mensahe na amin natanggap sa umagang ito. Tunay nga na kayo ang may pag-aari ng aming katawang ito, kaya dapat lamang na pangalagaan namin ito ayon sa iyong kagustuhan. At patuloy po kaming pinapanalangin sa iyo ang aming bansang Pilipinas, ang kapayapaan ang siyang manaig sa buong lupain. Anuman ang tangka ng kaaway sa aming bayan, kayo po ang siyang magkontrol nito. Huwag ninyong hayaan ang karahasan at kasakiman ang siyang mangibabaw, kundi ang pagmamahalan at pagbibigayan. Marami pong salamat. Amen. Muli, maraming salamat sa inyong pakikibaghagi sa aming programa. Lagi po natin pagnilay-nilayan ang salita ng Diyos mula sa ating mga puso upang lubos nating maunawaan ang kanyang mga salita. Muli, ninyo kaming samahan bukas, 5:30 ng umaga, sa pagninilay ng kanyang salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya nyo po itong ibahagi ang video na ito sa iba upang kayo rin ay maging pagpapala sa kanila. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Yesus at patuloy na patnubayan ng banal na Espiritu. Mapagpalang umaga po sa lahat.